Hello everyone! For today's video ay papakita ko lang yung ganap namin. Nung nakarang araw, pinapunta nga pala kami ni ate sa bahay niya tapos eto dala-dala ko yung mga gamit ni Tutoy at syempre hindi makakalimutan yung laruan niya. Wala kasi kaming kasama dun sa bahay namin. So since dito kami tatambay ng hanggang tanghali, dito ko na rin siya paliliguan. Bago ko siya paliguan ay pinanood ko muna siya ng ilang minuto. Pero wag po kayo mag-alala kasi hindi ko naman to lagi ginagawa sa kanya. Actually ngayon lang, bago ko siya paliguan ay prepare ko muna yung mga kailangan niya. Pagkatapos ko may prepare lahat, inilagyan ko na siya ng ashite. Hindi ko kasi nadala yung baby oil niya. Nakasanayan ko na rin nga palang gawin to sa kanya. Nag-init na nga rin pala ako ng kaunting tubig kasi nakita ko walang warm water sila ate. Hindi pa kasi sanay si Tutoy na super malamig pa yung tubig na nililigo niya. Sinubukan ko naman kaya lang parang nagugulat siya kapag pinapaliguan siya ng malamig na water. Medyo nag-struggle ako sa pagsaksak kasi naman nagbibideo ako eh. Tapos ayan, iintayin ko lang yung pagkulo. Konti lang to kaya mabilis lang tong kukulo. Tapos ayan, tapos ko na nga pala siyang baliguan. Hindi ko na na-video yung pagpapaligo sa kanya. At dito, pinanood ko muna siya ng Miss Rachel. Favorite niya panoorin yan eh. Magluluto kasi ako. Inoorasan ko naman yung panonood niya. At dito nga ay nag-prepare na ako ng mga kailangan ko para sa lulutuin ko. Sinimulan ko na nga pala ang paggagayat ng sibuyas at bawang. Alam niyo ba, ito yung pinaka-ayokong gawin yung paggagayat at pagbabalat ng sibuyas. Bukod sa sobrang dikit ng balat, ay nakakaiyak din to kapag binabalatan. Sabi pa nga nung iba, kapag daw habang nagbabalat ka ng sibuyas ay umiiyak ka, ibig sabihin hindi mo magiging kasundo yung bianan mo. Charos, totoo ba yun? Hindi ako naniniwala dun ha. Kasi naman parang lahat naman kasi kapag nagbabalat ng sibuyas ay napapaiyak or napapaluha. Ang sakit niya kaya sa mata, pero kung meron man matibay dito, lalo na kapag nagbabalat ng maraming sibuyas, as in yung parang pangkasalan, tapos hindi ka malang naiyak or naluha, grabe, sobrang hanga na po ako sa inyo. O siya, sinimulan ko na nga pala ang paggagayat ng sibuyas dito. Disclaimer lamang po, yung way ko na pagluluto ay hindi pare-pareho ng way ng pagluluto ng bawat isa. Meron po tayong kanya-kanyang paraan ng pagluluto. Iba-iba man tayo ng way ng pagluto, ang mahalaga ay mailuto natin na maayos at makain. Dito nga ay tapos ko na balatan ang sibuyas at bawang, tapos ko na rin gayatin. Pinagsama ko na nga rin pala ito, hindi kasi ako sanay nung pinaghihiwalay pa siya. Nahugasan na nga rin pala ni mama tong manok at nagayat na rin siya. Pagkatapos sinalang ko lang tong kawali at naghintay lang ako ng ilang minuto. Paano ba natin malalaman na mainit na yung kawali? So itatapat mo lang yung kamay mo tapos dadamahin mo kung mainit na yung hulab. Pagkatapos nun ay nilagay ko na yung mantika. Katamtaman nga lang pala nilagay ko kasi magmamantika yung manok. Kapag nga mainit na yung mantika ay lalagyan na natin yung sibuyas bawang. Kagaya ng sinabi ko kanina ay pinagsasama ko na ito. Hindi na importante sa akin kung sino yung kailangan mauna sa kanilang dalawa. Kung sibuyas ba o bawang ba, bahala sila magsama dyan. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kanya-kanya po tayo ng paraan ng pagluluto. So, ganito yung style ng pagluluto ko. Pinagsasama ko ng silang dalawang igisa. Pagkatapos na medyo ma-brown-brown na sila, ilalagay ko naman itong manok. Halu-haluin ko nga lang pala ito, tapos iintayin ko lang siya mag-brown. Sa lahat nga pala ng ulam, ito yung sa tingin kong pinakamatipid. Kasi naman, walang kailangan na ibang ingredients kundi toyo at suka lamang. Okay lang kahit hindi ka maglagay ng patatas, lalo na kapag wala na mga available. Naglagay na nga rin pala ako dito ng paminta. At in-stir ko lang siya ng konti. Habang nagluluto nga pala ako, lalo na kapag mag-isa lang ako, nag-iisip-isip ako o nag-imagine ako ng mga bagay-bagay. Tapos dito, biglang pumasok sa isip ko na nakaka-pressure din pala talaga kapag iniisip mo ng iniisip yung future mo. Di kasi ganun kadali. Swerte nung iba no, bata pa lang sila, pinanganak na sila na marangya yung buhay. Kumbaga may gasolina na, aandar na lang. E tayo, kailangan muna natin maghanap ng panggasolina. At syempre, humarap sa hamon ng buhay. Pero palag lang, huwag tayong susuko. Huwag tayong pumayag na habang buhay lang tayo magiging pangkaraniwan lang. At isipin natin na hindi tayo habang buhay na ganito lang. Ayan, luto na. Pagkatapos ko nga pala magluto ay sinabi ko dun sa panganay kong kapatid na ako na yung maghuhugas ng plato. Syempre para kasama sa vlog. Kadalasan kasi si ate talaga yung naghuhugas ng plato. Gusto niya kasi siya lagi yung gumagawa nito. Kaya sa pagkakataong ito ay inako ko na muna. Para syempre maisama ko rin ito sa pagbablog ko. Uy, pero hindi ha, naghuhugas rin ako ng plato. Isa rin to sa gusto kong gawain sa bahay. O siya, hanggang dito na lang po muna. Masyado nang napahaba yung kwento ko. Bye-bye! See you on my next video. Thank you guys!